Hindi natin gagayahin ang kasalukuyang pamunuan na paulit-ulit nagtataas ng presyo ng season pass. Ibababa natin ito dahil talagang ibababa natin kung magkano, ipapaliwanag pa natin ito pero siguradong ibababa natin. Para sa lahat ng mga kasapi, lalaki man o babae, na tapat at pumupunta sa stadium, gusto naming mapuno ang stadium ng mga kasapi. Mga kule, mga may season ticket at yung mga nasa waiting list. Uunahin natin sila kaysa sa mga turista. Minsan iniisip ng iba na populistang mga panukala ito pero hindi kami galing doon. At saka, sasabihin ko sa inyo, alam mo, talagang nakakainis para sa akin. Sobra. Yung paraan ng pagsasalita tungkol sa mga turista na parang minamaliit sila. Ibig sabihin, kung maging presidente siya ng Barca na malabong mangyari at makita niya ang accounts, mapapansin niyang kung wala ang turista, ni kalahati ng kita ng Barca ngayon ay hindi nila makukuha. Kaya igalang na natin ang turista. Dahil ang turista ay yung hindi miyembro, turista ay yung pumupunta para panoorin ang Barca at hindi taga Barcelona. Entonces, Itigil mo na ang pagbibigay ng ganoong kahulugan. Ang salitang turista na yan, sasabihin ko lang, masama ang loob ko kapag minamaliit ang mga turista. Naiintindihan ko na ang miyembro ay kahit saan paman, pero ang miyembro ng Barca ang dapat bigyan ng prioridad. Siyempre, may prioridad sila. May prioridad sila. Pero kapag pinag-uusapan ang turista sa ganoong kababang paraan, masakit para sa akin. Masakit para sa akin. Masakit para sa akin. E paano kung wala ang mga turista? Hindi kikita ng malaki ang Barca dahil walang bibili ng kanilang jersey. Sino ang bumibili ng mga paninda? Sino ang bumibili? Mga miyembro lang ba o mga turista? Mga turista, mga turista, mga turista. Ang Barcelona ay isang lungsod na kung wala ang turismo, malamang wala rin itong kahit ano. Bakit natin minamaliit ang nagbibigay sa atin ng kabuhayan? Bakit mo minamaliit ang nagbibigay sa iyo ng trabaho? Na ang Barcelona ay kung ano ito dahil sa turismo. Na ang Barca ay kung ano ito dahil sa kasaysayan nito. Dahil sa mga titulo nito. At dahil doon, maraming tao na hindi taga Barcelona ang nagiging tagahanga ng Barca at pumupunta roon. Hindi bilang kawawang turista na ibinibenta ninyo. Pumupunta sila roon para makita ang club ng kanilang buhay. Pumupunta sila roon para makita ang club ng kanilang mga mahal. Pumupunta sila roon bilang isang peregrinasyon para makita ang Camp Nou. Para makabili ng jersey gaya ng akin na nagkakahalaga ng 200 euros, suot ko ngayon mula sa Supercopa de España. Kaya pumupunta ako sa Barcelona bilang turista. Turista ako at nagbabayad ako ng hotel, nagbabayad ako ng pera para kumain. Ako sa Barcelona, nagbabayad ako ng tiket kapag kailangan. Nakakahiya ito para sa kandidatong ito. Kaya, mga Ginoo, naiintindihan ko na ganyan siya dito. Mga miyembro lang ang pwedeng bumoto. Kaya bahala na ang lahat ng iba. Ibig sabihin, dahil mga miyembro lang ang pwedeng bumoto, bahala na ang iba. Mas malaki ang Barca, mas mataas ang Barca kaysa sa lahat ng iyan. At ang Barca ni Laporta, ang Barca ni Joan Laporta, ang Barca ni Joan Laporta. Binibigyan niya ng halaga ang turista na sinasabi ninyo, hindi ninyo siya binibigyan ng halaga, minamaliit ninyo siya. Minamaliit ninyo at ang ginagawa ninyo ay maghati, naghahati kayo. At nagsasalita kayo sa paraang napakamapanghamak na halos hindi ko na alam kung hindi na ba ito pagiging rasista. Sana maintindihan ninyo kung saan ako papunta. Sana maintindihan ninyo kung saan ako papunta. Sana maintindihan ninyo ang ibig kong sabihin sa ekspresyong may bahid ng rasismo. Yung parang minamaliit ang turista. Sino? Kung hindi naman binabayaran yung binabayad para sa mga tiket, ang Barca hindi sana naroon kung nasaan sila ngayon. Kasi, inuulit ko, ang Barca, kung sila lang ang nasunod. Baka ngayon, ewan ko, baka na-relegate na sila. Barcelona iyon. Si Joan Laporta ang nagligtas sa Barca. Iniligtas niya ang isang club na bagsak na, lubog sa utang, sa institusyon, sa sports, sa lipunan. Si Laporta ang kumuha ng club na lubog na. At kayo, paano naman yung mga tao na nagligtas dito? Sila yung nagbayad para makapunta sa Montjuic, turista man o hindi turista.
Mga miyembro, hindi niya sila ginanon ng nakakainsultong paraan. Pahalagahan mo yung kule na nagbayad para makapasok at bumibili ng paninda. Nakakainis na talaga. At higit sa lahat, kung nagsasalita ka ng hindi mo alam, lumalabas lang na wala kang alam. Nagsasalita siya sa paraang parang patago at napakapangit ng paraan niya. At paano pa kapag binabanggit niya yung tungkol sa mga turista? Masakit para sa akin dahil kahit di ako miyembro, parang ako rin ang tinutukoy niya. Kasi hindi ako taga Barcelona, taga Huelva ako at kapag pumunta ako sa Barcelona, turista ako. At nakakainis para sa akin na ganito magsalita si Papa Natas. Ibig sabihin, kung hindi dahil sa amin. May sasabihin ako sa inyo. Tingnan natin, may iba pa. Sana hindi magkamali ng intindi sa sasabihin ko. Pero sige, tingnan natin. Sa isang club tulad ng Barca, nariyan ang organisasyon, nariyan ang mga miyembro, at pagkatapos nariyan ang buong masa ng lipunan ng Barca na sila ang mga tagahanga. At nagtatanong ako, may benepisyo ba ang mga miyembro bilang mga miyembro? Siyempre meron sila. Oh, siyempre. At nagbabayad sila ng kanilang membership. Tapos na ba? Pero, bakit kailangang maliitin? Bakit kailangang maliitin ang masa ng lipunan na mas marami ng milyon-milyong tao kaysa sa mga kasapi? At paano naman yung milyon-milyong tao na hindi taga Barcelona, na galing sa ibang bansa o ibang bahagi ng mundo? Bakit kailangan silang maliitin kung sa huli, mga tagahanga rin naman sila? Para sa akin, nakakatulong din kami sa ibang paraan. Ako ay miyembro ng Peña. Nagbabayad din ako para sa Peña ko. Kapag pumupunta ako sa Barcelona, gumagastos ako para sa mga biyahe, sa mga tiket, sa mga bar at sa mga hotel. Bakit kailangang maliitin ang turista? Sa hindi miyembro ng Barca? Hindi ko talaga maintindihan kung bakit kasi may mga miyembro ng Barca dito sa chat na may membership card. Sige, magkano ba ang isang season pass ng Barca? Sabihin na lang ng isa, magkano ba? 400 euros, 500 euros, 600, 700, 800. 1,000 euros, depende sa lugar. Magkano ba talaga? Ibig sabihin, isang tao na pupunta sa Barcelona mula Huelva, na siya ang nagbabayad ng pamasahe sa eroplano, siya ang nagbabayad ng hotel, siya ang nagbabayad ng lahat. Tú haz las cuentas. O sea, mira, Ako ngayong taon, yo este año 2 beses ako nagpunta sa Barcelona ngayong taon. Binili ko na ang 2 kamiseta. Binili ko na. Yung kay Fermin at ito kay Rafinha. Sa kamiseta pa lang yan. Sa kamiseta pa lang, nagastos ko na ang 160. Sa tingin ko yung kay Fermin at ito, 200 na. Umabot kami ng halos 400 euro. Sa hotel. Doon ako gumastos. Sa hotel. Anak, tingin ko mas malaki pa. Higit 200 euro pa. Siyempre, mas malaki kasi isang gabi lang naman ako nagstay. Ibig sabihin, sa pagkain, sa Uber, sa eroplano, sa huli kapag nagkwenta ka, masasabi mong grabe. Gumastos ako ng malaki at hindi ko pa nga binayaran ang mga tiket kasi inimbitahan ako ng mga sponsor. Pero kung ako pa ang magbabayad ng tiket, mas malaki na ang nagastos ko kaysa sa isang regular na miyembro. So, hindi raw ako nakakatulong sa ekonomiya ng club, hindi raw ako nakakatulong katulad o higit pa sa regular na miyembro, hindi raw ako mas nakakatulong. Ang ibig kong sabihin ay pagkakapantay-pantay at katarungan. Hindi raw ako nakikipagtulungan, hindi raw ako tumutulong para magkaroon ng kita ang club ko, kaya kailangan akong siraan. Bakit hindi pinapahalagahan ang ginagawa ko? Walang halaga yon sa paraan mo ng pamamahala. Hindi mo binibigyan ng halaga yon. O anong meron sa modelo ni Messi, yung sinasabing may 3 haligi? Ano ba talaga ang gusto ni Messi? O sea, para Si Messi, gusto nila si Messi. Gusto nila siya para pagkakitaan. vender camisetas de Messi. Para magbenta ng mga gamit ni Messi. At sino ang magbabayad niyan? Ang miyembro ng masa ng Barca ang magbabayad niyan.
Babayaran niya ng buong masa ng Barsa, lahat ng kule sa buong mundo. Kaya para sa akin, ang presidente, ang kandidato na darating na may ganitong kalokohan na minamaliit ang hindi taga-Barcelona o hindi miyembro ng Barsa. Hindi niya ako kailanman makakampi, kailanman. Dahil ako ay kule mula Huelva, kule mula Bolos, bahagi ng kondado. At naiintindihan ko, nirerespeto, sinusuportahan, tingnan mo, nirerespeto, naiintindihan at sinusuportahan ko ang kultura ng club ng Barsa sa Catalunya at ginagawa ko ito, tingnan mo, sa pamamagitan ng pag-aaral ng Katalan, pag-unawa na ang Katalan ang pangunahing wika ng Barsa dahil ito ang pangunahing wika ng Catalunya. Nirerespeto ko ito at na-internalize bilang kule at hindi ako nasasaktan bagkus kabaligtaran pa. Hindi tulad ng iba, ang Catalan ay bahagi na ng buhay ko. Nirerespeto, sinasalita, naiintindihan at gustong-gusto ko ito. Araw-araw ay lalong nadaragdagan ang natutunan ko rito. Ibig mong sabihin, gusto mong maintindihan ng iba ang lahat ng ito. Nirerespeto kanila ng lubos. Pero ngayon, sisipain mo sila sa bayag. Aba, anong klaseng presidente ng Barsa? Anong klaseng presidente ng Barsa ang meron tayo sa hinaharap? Ibig sabihin, anong klaseng presidente ng Barsa ang tumatakbo para sa Barsa? Si Ginoong Joan Laporta ay huwaran sa aspetong iyon. At ang sino mang nagsasabing kabaligtaran ay hindi talaga kilala si Laporta. Si Laporta ay isang tao na malinaw na ipinagtatanggol at ginagawa ang nararapat para sa club. Naniniwala siyang may kaugnayan ang Barsa sa mga isyong pampulitika, kaya naiintindihan, nirerespeto at sinusuportahan ko ito. Tingnan mo, hindi ko dapat gawin pero tinatanggap at ipinagtatanggol ko dahil naiintindihan ko ang damdamin ng pagiging kabilang. Naiintindihan ko kayo dahil inilalagay ko ang sarili ko sa kalagayan ng mga Katalan at panig ako sa inyo. Pero si Laporta, tinatanggap niya ang mga tao sa paraang hindi ninyo maiisip. Si Ginoo, paulit-ulit ang sinabi niya sa 3 o 4 na beses na nagsalita siya. Minsang ikinuwento niya, nag-init ang dugo ko dahil narinig ko rin at sinabi ko ang parehong bagay. Ang lahat ng sinasabi ko tungkol sa nararamdaman ko kapag naririnig ko ang ganito, nasabi ko na dati at inulit niya pa. Kaya sa tingin ko, ito ay isang linya na hindi dapat para sa akin. Para sa akin ay maling linya ito. Isang linya na sa tingin ko ay malayo talaga sa, ewan ko, sa damdamin ng isang kule. Isang Victor Font na nagyayabang, ipinagmamalaki na isa siyang ordinaryong kule. Sa totoo lang, madalas siyang sumasama sa mga biyahe sa labas. Sinusubukan niyang maging huligan. Sinusubukan niyang ipakita na isa lang siya sa karamihan. Pero sa unang pagkakataon pa lang, pinapakita niyang nagdidiskrimina siya sa mga tagalabas. Malinaw at hayag niyang dinidiskrimina gamit ang kanyang mga salita ang kule na hindi miyembro at ang kule na galing sa labas. Nakakahiya ito.